Pag hindi ka gumalaw-galaw, wala tayong kakainin. Inisip ko as a freelancer na mag-start with chasing money. Si TikTok, kakascroll ko, naubos pera ko. I think hindi pa siya talaga timing for me. And okay lang yun. Hi, I'm Luigi. I'm a freelancer of multimedia artist, photo, video, and content creation. My name is Skrill. I'm a social media strategist. Hi, my name is Sandra. I manage e-commerce stores and at the same time, I am a project lead for a creative agency. Hi, I'm Cham. I'm a VA sourcer, so I help businesses fill in their talent pipeline with qualified VAs through social media marketing. Ano katagal mo ito ginagawa? 1 year na siya. About 5 years. Since 2019, so for 5 years now. I've been doing this since 2018, so mga 6 years now, all in general. Do you usually plan your goals? Dati hindi. Ngayon, oo. Kasi very aligned siya. Kasi kapag freelancer ka, kailangan mo rin yung parang i-hit mo yung goals mo. And hindi mo rin siya mapapansin na hit mo na pala siya. I do, and I have learned the hard way. Kasi before, hindi ako nagpa-plan talaga. Like, bahala na siya dyan. Sige, kung ano tamaan, yun na yun. But then, sabi ko parang mali siya. Kasi parang tumatanda na din tayo and we need to plan talaga para ma-hit natin yung mga goals natin. Yes. I think yun yung North Star ko as a freelancer or business owner. So, yun yung tinitignan ko every year. And every month actually. So para mas maging intentional ako with what I want to achieve. Yes, I do. Every year may vision board ako. Importante sa akin yon. So end of December pa lang, binubuo ko rin vision board ko because ito yung nagbibigay sa akin ng direction sa pang-araw-araw. At nakuha ko siya sa mentor ko nung nasa corporate pa ako. Is it important na pinaplano mo yung goals mo? Sa akin, yes. Natutunan ko siya with my partner na very important siya kapag freelancer ka kasi mas namomotivate ka and parang yun din yung purpose mo, bakit ka gumigising everyday and para ma-reach mo and more than pa dun sa hinihit mong goals. Siguro as a freelancer or business owner, important siya kasi we tend to be distracted or kunyari parang ako, nawawala ako minsan sa focus. So, ang nangyayari, iba-iba yung nagagawa mo kahit hindi pala yun yung gusto mong matapos for the year. So, it serves as a guide. And yun nga, like what I said earlier, parang North Star siya for us na yun yung susundan mo. And then, you will be intentional to accomplish those goals. Ayun nga, para alam mo kung ano yung tina-target mo and ma-hit mo siya isa-isa. Para alam mo na for the year na, ito yung mga na-accomplish ko tong mga ito, 1, 2, 3. Para naka-align din siya, hindi yung parang bahala na si Batman. Ganon. Very important for me to plan my annual goals kasi ito yung nagbibigay sa akin ng direction for the year. So, hati-hatiin mo siya every month. So, kailangan meron ka mga smart goals din para ma-achieve mo siya. So, very, very important ito kasi kung walang goals, you're lost. May mga goals ka ba before na hindi mo na-hit? Feeling ko yung mag-upgrade ng camera kasi may other priorities na kailangan mo ng unahin. Yes, siguro more on sa savings part kasi yun nga may mga additional expenses and then minsan natatempt ka to make gastos. So, yun yung hindi ko na-hit. Okay, specific is property na land, yun. Hindi pa. Sana next year. I think hindi pa siya talaga timing for me. And okay lang yun. So, ang hindi ko na-hit ng 2024 ay actually yung savings ko. Kasi si TikTok, kakascroll ko, naubos pera ko. So, naging hoarder ako, naging maluho ako, pero that's okay. Meron pa rin namang savings, hindi ko lang siya na-hit yung mark na yun. Pero on a brighter side, ano naman yung goal na na-hit mo ng 2024? 2024, feeling ko yung madaming clients, tsaka before yung mag-end yung 2024 is na-hit namin yung magkaroon kami ng studio.
This 2024, nag-focus kasi ako on self-care and business goals. So, na-hit ko naman majority like itong braces. And then, new phone, tapos yung sa studio, tapos sa clients part naman in business is nakapag-build again ng team and nagkaroon ng 3 premium na client. Condo. Oh, I'm so happy. Na-hit ko yun. Yes. And travel with my family na hindi ko talaga nagawa ever. And yung maraming travel, first time ko yun gawin this year. Ang na-hit ko na goal is makapag-Japan. So, nasa vision board ko last year na mag-Japan ako ngayong 2024. And yes, nung September, I believe, nakapag-Asakusa, Japan ang gay for 7 days. Ano yung impact of planning para sa mga freelancers? Yung impact nun for me is yung parang may guide ako for decision making. Ako believer talaga ako of planning kasi syempre as a freelancer, sobrang hindi predictable yung buhay natin. So pwede ngayon sagana ka, the next month hindi. So with planning, mas nare-ready mo yung sarili mo, and of course kung may team ka, mas nare-ready mo yung mga bagay na parang ikakapanganib nyo, ganun. So, decide quickly and produce ka ng better solutions instead na parang biglaan yung mga happenings, tapos magiging emotional ka. But with planning, mas logical ka and makakapag-create ka nga ng better solutions for every situation. Ang impact talaga nito is yung actions mo, naka-align siya sa goals mo. Hindi lang siya basta kikilos ka lang, gigising ka araw-araw na hindi mo alam yung gagawin mo. So, you have your goals and then yung action steps mo araw-araw, you divide them na ang end goal nun is dito sa goals mo na ito. Ang impact ng planning me is, once again, ang impact niya is, alam ko kung anong gagawin ko sa araw-araw. Okay, yun ang minomonitor ko on a weekly and monthly basis to make sure na, alam mo yun, na-hit ko siya or I'm near that goal. So, important siya. Siya yung nagbibigay ng direction sa buhay ko. Yun yung anchor ng buhay ko sa araw-araw. Tips ko para sa mga aspiring freelancer is hindi lang yung basta-basta kayo nagpa-plan. Siyempre, kailangan din nyo kumilos kasi pag hindi ka gumalaw-galaw, wala tayong kakainin. Siguro ako as a 5-year-old na freelancer is nag-start kasi ako inisip ko as a freelancer na mag-start with chasing money kasi syempre mas madaming pagkakakitaan daw as a freelancer. But na-realize ko, it's better na you know your purpose first and then you chase your purpose kasi money comes after naman. So, syempre, kapag nag-start ka as a freelancer, isipin mo kung bakit mo ba talaga siya gustong gawin. So, is it really about the income lang? Or maybe, like me, you want to help your clients, diba, to succeed in their businesses. Kasi for example, sa akin, pinopromote ko is purpose-driven marketing na I want to be part of something significant with what our clients are doing. So, kunyari, may mga clients kami on the psych field, mga business consultants. Siyempre, as the social media marketing team nila, di ba, naka-help tayo sa kanila to pay it forward or to reach their clients. And then, parang yun yung pinopromote ko. So, ang tip ko is to know why are you doing it? Kasi yun din yung magpapa-fuel sa'yo kapag hindi mo na alam yung gagawin mo sa freelancing journey mo. Dapat yung goals mo, pag nakalagay siya sa vision board mo, meron dapat feeling na araw-araw ko itong nakikita. Like for example, kapag maglalagay ka ng money sa vision board mo, hindi lang siya dapat money, dapat nakikita mo doon yung araw-araw pag naglalagin ka sa iyong online banking account. So dapat yun mismo yung nakalagay na picture nun sa vision board mo. Kasi mafe-feel mo na, okay, ito yun, para sa akin to. Ito yung balance ko. Ito yung gusto kong balance na ma-achieve sa account ko, sa savings account. When you make goals, guys, make it SMART. SMART. Dapat specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. So, don't make goals na hindi siya realistic kasi maluloka ka din. Maluloka kang ganun. So, if I were you, start making your vision board na and make it a SMART goal. Learn about the freelance stories na mga kasama ko kanina, sila San, sila Krill, sila Luigi.
sa ating mga podcast episodes on the following weeks. Join the Barangay BA. Now, by clicking The link on the description below. See you inside, mga mi!